Ang mga daliring iyon. Dati, iyon ang mga daliring pumipindot sa shutter ng camera, kumukuha ng mga larawang nagpanalo sa kanya ng mga parangal. Iyon ang mga daliring buong higpit na hahawak sa kamay ni Alessandra Cruz na para bang siya ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Ngayon, ang mga daliri na yon ay pagod, naninigas, at halos walang buhay. Marahan itong minasahe ni Sandy gamit ang lotion na may amoy lavender. Paulit-ulit, paikot-ikot, isang ritual na kabisado na niya. Trabaho niya ito bilang physical therapist, ang magbigay lunas sa mga katawang nasaktan. Pero kapag ang minamasahe niya ay ang mga kamay ng sarili niyang asawa, hindi ito trabaho. Ito ay isang paalala. Isang mabigat na paalala ng lahat ng nawala sa kanila. Malambot na ba? Tanong niya. Pilit na pinapasigla ang boses. Hindi sumagot si Marco Villanueva. Nakaupo siya sa sofa. Ang mga mata ay nakatutok sa malaking TV screen kung saan paulit-ulit na ipinapakita ang mga dati niyang kuhang litrato. Mga larawan ng tagumpay. Mga larawan ng buhay na tila kinuha mula sa ibang tao, sa ibang panahon. Hindi man lang siya nito sinulyapan. Napabuntong hininga si Sandy at ipinagpatuloy ang pagmamasahe. Ang katahimikan sa pagitan nila ay mas mabigat pa kaysa sa pagod na nararamdaman niya mula sa maghapong trabaho. Dati, ang bahay na ito ay puno ng tawanan, ng mga kwento tungkol sa mga photo assignment ni Marco, ng mga pangarap na sabay nilang binuo. Ngayon, ang tanging naririnig na lang ay ang mahinang tunog mula sa TV at ang tibok ng sarili niyang puso. Isang pusong pagod na sa pag-asa. Umalis siya sa pagkakaupo sa sahig at nagtungo sa kusina. Hindi na niya tinanong kung kumain na si Marco. Alam na niya ang sagot. Ilang buwan na siyang kumakain mag-isa sa hapagkainan. Habang naghahanda ng simpleng hapunan, naalala niya ang nangiti ni Marco nung mag-propose ito sa kanya sa isang art gallery sa harap mismo ng exhibit nito. Ikaw ang pinakamaganda kong obra, Sandy, sabi nito noon. Ang nag-iisang larawan na gusto kong makita habang buhay. Napapikit si Sandy. Nasaan na ang lalaking iyon? Ang lalaking puno ng sigla, ng pangarap, ng pagmamahal. Ang aksidente ang kumuha sa kanyang karera. Pero parang may iba pang kinuha iyon sa kanya. Kinuha nito ang kanyang kaluluwa. Kinabukasan, sa pinagtatrabahuhan niyang rehabilitation center, pilit na iwinaksi ni Sandy ang bigat na daladala mula sa bahay. Dito, kailangan niyang maging malakas. Siya si Miss Cruz, ang mahigpit pero epektibong therapist na naniniwalang kaya mong tumayo ulit kung gugustuhin mo. Pero paano kung ang taong gusto mong tulungan ay ayaw na palang bumangon? Nasa kalagitnaan siya ng pag-aayos ng mga patient record ng isang pamilyar na figura ang pumasok sa reception area. Matikas ang tindig, elegante, kahit sa simpleng bestida, pero may bakas ng kalungkutan sa mga mata. Doña Pilar? Gulat na tanong ni Sandy. Ngumiti ang biyanan niya, isang pilit na ngiti. Hello, Hija. Anong ginagawa niyo rito, ma? May problema po ba? Gusto ko sanang magpa-schedule para sa therapy. Mahinang sabi ni Doña Pilar, umiiwas ng tingin. Ilang linggo nang namamanhid ang mga binti ko. Baka kailangan ko lang ng kaunting ehersisyo. Napakunot ang noo ni Sandy. Sa pagkakaalam niya, malakas at malusog ang biyanan niya. Isa itong dating stage actress na hanggang ngayon ay dinadala ang disiplina ng teatro sa kanyang katawan. Pero bilang professional, tumango na lang siya. Sige po, ma. Ako na po ang bahala sa inyo. Ngunit habang kinukuha niya ang detalye nito, hindi niya maiwasang mapansin ang panginginig ng mga kamay nito. At sa mga mata nito, may ibang kwento. Isang kwentong hindi tungkol sa pamamanhid ng mga binti. Nang makahanap ng pagkakataon, lumabas si Sandy at tinawagan si Marco. Marco, nandito ang mama mo sa center, sabi niya kaagad. Narinig niya ang pagbuntong hininga sa kabilang linya. Anong ginagawa niya dyan? May pagkairitang tanong nito. Nagpa-schedule siya for therapy. Namamanhid daw ang mga binti niya.
Sandy, hayaan mo na yan. Nagpapapansin lang yon. Mabilis na sagot ni Marco. Pero mukhang seryoso siya, Marco. Hindi siya mukhang nagbibiro. Isang mapait na tawa ang narinig ni Sandy. Lagi namang seryoso yan sa pag-arte. Huwag mo nang intindihin. Uuwi din yan. At ibinaba nito ang tawag. Naiwan si Sandy na hawak ang cellphone. Nararamdaman ang pamilyar na kirot sa kanyang dibdib. Kahit sa sarili niyang ina, wala na itong pakialam. Tila lahat ng tao sa paligid niya ay naging anino na lang, mga hadlang sa pagluluksa niya sa kanyang nawalang mundo. Gabi na nang matapos ni Sandy ang kanyang mga gawain. Siya na lang ang natitira sa center. Bago umuwi, bilang patakaran, sinilip niya ang mga security monitors sa kanyang opisina. Isa-isa niyang tiningnan ang mga camera feed, lobby, hallway, mga kwarto. Lahat ay tahimik at walang tao. Napunta ang tingin niya sa monitor para sa main therapy room, kung saan naka-admit ang ilang pasyenteng nangangailangan ng 24-hour observation. At doon, nakita niya si Doña Pilar. Hindi ito natutulog. Nakatayo ito sa gitna ng malawak na kwarto, sa harap ng malaking salamin. Ang isang kamay nito ay nakahawak sa bakal na balance bar. Ngunit ang postura nito, hindi postura ng isang pasyente. Tuwid na tuwid ang likod. Ang ulo ay bahagyang nakatingala. Ang mga paa ay nakaayos sa paraang hindi pangkaraniwan. Ito ay postura ng isang mananayaw o ng isang aktor na inaalala ang kanyang blocking sa entablado. Isang postura ng lakas, ng disiplina at ng matinding pangungulila. Nakatitig lang ito sa sariling refleksyon sa salamin, hindi gumagalaw, na para bang may isang mundong siya lang ang nakakakita. Napatayo si Sandy mula sa kanyang upuan at lumapit sa monitor. Pilit na inaaninag ang madilim na imahe. Ano ang ginagawa ni Doña Pilar? Kinabukasan, sinimulan ni Sandy ang therapy session kasama si Doña Pilar. Professional, tulad ng lagi. Ngunit sa ilalim ng kanyang dadangiti at mga malinaw na instruksyon, ang kanyang isip ay puno ng mga tanong. Okay, Ma'am Pilar. Let's start with some light leg raises. Dahan-dahan lang po, sabi ni Sandy, habang ipinapakita ang tamang forma. Ginaya ni Doña Pilar ang kilos. At nagulat si Sandy. Perpekto, masyadong perpekto. Ang kontrol, ang balanse, ang pag-angat at pagbaba ng binti. Hindi ito galaw ng isang taong namamanhid ang mga paa. Ito ay galaw ng isang taong may disiplina ang katawan na sanay sa bawat hibla ng kanyang kalamnan. Magaling po, Ma'am Pilar. Parang sanay na po kayo, sabi ni Sandy. Pilit na itinatago ang pagtataka. Isang matipid na ngiti ang isinagot ni Doña Pilar. Noong araw, sa teatro, kailangan laging handa ang katawan. Ang katawan ay instrumento ng aktor, sabi nga ng aming direktor. Nagpatuloy ang session. Sa bawat ehersisyo, lalong lumilinaw ang hinala ni Sandy. Walang mali sa katawan ng biyenan niya. Ngunit habang ginagawa ang mga routine, si Doña Pilar ay nagkukwento, mga putol-putol na alaala. Naalala ko noong ginawa namin ang Florante at Laura. Ako si Flerida. Ang hirap ng costume, mabigat. Pero kapag nasa entablado ka na, kapag tumama na sa'yo ang ilaw, nawawala ang lahat ng bigat. Humihinto ito sa gitna ng kwento, na para bang may isang pader na bigla na lang bumabagsak sa kanyang alaala. At sa mga sandaling iyon, nakikita ni Sandy ang totoong sakit. Isang sakit na hindi kayang lunasan ng anumang ehersisyo. Pagkatapos ng session, habang nag-aayos ng mga gamit, aksidenteng nasagi ni Sandy ang isang metal tray na puno ng mga therapy tool. Clang! Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw sa buong silid. Napapikit si Sandy, inaasahan ang pagkagulat ng lahat. Ngunit isang tao ang hindi man lang natinag. Sa isang sulok, isang lalaki na abala sa pag-aayos ng mga kable sa sound system ang nanatiling nakatalikod. Walang reaksyon. Maya-maya, dahan-dahan itong lumingon, hindi dahil sa ingay, kundi dahil naramdaman nito ang bahagyang panginginig ng sahig.
Nakita nito ang nagkalat na gamit at ang namumulang mukha ni Sandy. Ngumiti ito, isang mahiyain at magandang ngiti. Lumapit ito at tinulungan siyang damputin ang mga gamit. Hindi ito nagsalita. Sa halip, kumuha ito ng isang maliit na notepad at ballpen mula sa bulsa. Isinulat nito, "Okay ka lang, ma'am?" Tumango lang si Sandy. Medyo nahihiya pa rin. Noon niya napansin ang suot nitong hearing aid. Ito siguro si Luis Navarro, ang bagong sound engineer na kinontrata ng center para i-design ang bago nilang vibration therapy system. Muli itong nagsulat, "Luis, pasensya na hindi ako makarinig." "Sandy," sagot niya, "ako ang dapat mag-sorry sa ingay." Ngumiti ulit si Luis. Itinuro nito ang mga gamit na inaayos niya. Isang set ng mga speaker at isang control panel. Tila may gusto itong sabihin. Muli, kinuha nito ang notepad. "Gusto mong subukan?" Dinala siya ni Luis sa isang mas maliit na silid. Sa gitna ay may isang upuan at isang maliit na speaker na nakapatong sa mesa. "Umupo ka," sabi nito. Ang boses ay bahagyang garalgal. Tila hindi sanay gamitin. Sumunod si Sandy. "Ipatong mo ang palad mo sa speaker," utos nito. Ginawa niya. Pinindot ni Luis ang isang button sa panel. Walang tunog na lumabas, ngunit bigla, naramdaman ni Sandy ang isang bagay na kakaiba. Isang mahinang panginginig. Unti-unti itong lumakas, sumasabay sa isang ritmong hindi niya naririnig pero malinaw na nararamdaman sa kanyang balat. Isang melody na dumadaloy mula sa speaker, paakyat sa kanyang braso hanggang sa marating ang kanyang dibdib. Naramdaman niya ang bawat beat, ang bawat nota, na para bang ang musika ay hindi na tunog, kundi isang tibok ng puso. Napatingin siya kay Luis. Nakatitig ito sa kanya, ang mga mata ay nagtatanong. Isang ngiti ang dahan-dahang sumilay sa mga labi ni Sandy. Isang totoong nangiti, ang unang totoong nangiti niya sa loob ng mahabang panahon. Ang katahimikan sa silid na yon, ang katahimikang dala ni Luis, ay may dalang kapayapaan. Isang kapayapaang kabaligtaran ng nakabibinging katahimikan sa bahay nila ni Marco. Pag-uwi niya ng gabing iyon, dala-dala pa rin niya ang pakiramdam. Naabutan niyang nagbabasa ng libro si Marco sa sala. Isang magandang senyales. "Marco," simula niya, "nag-umpisa na ng therapy si Mama kanina. Baka gusto mo siyang dalawin bukas. Kahit sandali lang. Matutuwa yon." Isinara ni Marco ang libro ng may puwersa. "Bakit ko siya dadalawin? Sinabi ko na sa'yo, Sandy, nagpapapansin lang yon. At ngayon, ginagamit ka pa niya." "Hindi totoo yan," mahinang sagot ni Sandy. "Sa tingin ko, may pinagdadaanan siya. Kailangan niya tayo. Ang kailangan niya ay tigilan na ang pag-arte." Tumaas ang boses ni Marco. "At ikaw, bakit ba mas concerned ka pa sa kanya kaysa sa akin? Asawa mo ba siya o ako?" Natahimik si Sandy. Ang init na dala ng alaala ng musika sa kanyang palad ay biglang nanlamig. Heto na naman sila. Anumang subok niyang kumonekta ay nauuwi sa pader na ito. Isang pader na gawa sa galit at pagkasipayo. "Gusto ko lang namang makatulong," halos pabulong niyang sabi. "Kung gusto mong makatulong," tumayo si Marco at tinitigan siya. "Ayusin mo tong kamay ko. Ibalik mo ko sa dati. Yun ang tulong na kailangan ko. Hindi ang pag-aalala mo sa isang matandang nagdadrama." Iniwan siya ni Marco na nakatayo sa sala, mag-isa. Kinailangan ni Sandy na bumalik sa center ng gabing iyon dahil may naiwan siyang importanteng papeles. Tahimik at madilim na ang buong gusali. Habang naglalakad sa hallway, napadaan siya sa main therapy room. May narinig siyang isang mahinang tunog, isang bulong. Huminto siya. Sino ang naroon sa ganoong oras ng gabi? Dahan-dahan siyang sumilip sa siwang ng pinto. At doon, sa gitna ng silid na sinisinagan lang ng ilaw mula sa labas, nakita niyang muli si Doña Pilar. Nakatayo sa harap ng malaking salamin.
Ngunit ngayon, hindi lang ito basta nakatayo. May binibigkas itong mga salita, mga linyang puno ng damdamin. Ang mga kamay nito ay kumukumpas sa hangin na para bang may kausap na hindi niya nakikita. At sa kanyang mga pisngi, may mga butil ng luhang tuloy-tuloy sa pag-agos. Nagsasanay ito, umiiyak ito, umaarte ito para sa isang audience na siya lang ang nakakakita. Napahawak si Sandy sa kanyang bibig, pinipigilan ang anumang tunog na maaaring lumabas. Ito na ang kumpirmasyon. Ang sakit ni Doña Pilar ay wala sa kanyang mga binti. Nasa kaluluwa nito. Isang kaluluwang sabik na muling umakyat sa entablado. Madilim ang sala. Ito ang gusto ni Marco. Sa dilim, hindi niya kailangang makita ang sarili niyang anino. Hindi niya kailangang harapin ang refleksyon niya sa salamin. Ang refleksyon ng isang lalaking dehado, talunan. Ang tanging liwanag ay mula sa screen ng kanyang laptop, nakabukas sa isang luma niyang interview. Photographer of the Year, sabi sa headline. Sa ilalim nito, ang litrato niya. Nakangiti, hawak ang tropeyo, ang isa pang kamay ay buong pagmamalaking nakaakbay kay Sandy. Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanya. Photographer of the Year, isang multo, isang anino ng kahapon na patuloy na bumubulong sa kanya. Ipinapaalala kung gaano na siya kalayo sa dating buhay. Ginalaw niya ang kanang kamay, ang kamay na dati kayang-kayang kumuha ng perpektong anggulo. Ngayon, naninigas ito. Inutil. Ginamit niya ang kaliwang kamay para masahihin ito, pero hindi dahil sa sakit, dahil sa galit. Ang bawat pintig ng kirot ay isang sumpa. Pumasok si Sandy sa sala, binuksan ng ilaw, napapikit si Marco sa biglaang liwanag. Marco? Gabi na. Hindi ka pa ba matutulog? Tanong nito. Hindi ako inaantok. Walang gana niyang sagot. Isinara ang laptop. Lumapit ito. Pinipilit kitang pumunta sa center bukas. Sabi nito sa mahinahong boses na kinaiinisan niya. Ang boses na yon na parang laging nakakaunawa, na parang laging tama. Kailangan kang makita ng mama mo. Para ano? Para makita niyang ganito na ako? Para maramdaman niyang may anak siyang nag-aalala sa kanya. Wala siyang sakit, Sandy. At alam mo yan. Kahit na. Giit nito. Puntahan mo na. Kinabukasan, napilitan siyang magpunta. Ang bawat hakbang papasok sa rehabilitation center ay parang paghakbang papunta sa sarili niyang selda. Ang amoy ng antiseptic, ang mga taong may saklay, ang mga poster sa pader na nagsasabing, kaya mo yan. Lahat ay tila nangungutya sa kanya. Nakita niya ang kanyang ina sa therapy room, nakikipag-usap sa isang therapist. Ngumiti ito nang makita siya. Isang ngiting pilit, alam niya. Marco, anak, dumalaw ka. Masiglang bati nito. Tumangulang siya. Pinapunta ako ni Sandy. Nakita niya ang bahagyang pagbabago sa ekspresyon ng ina. Isang mabilis na pagdaan ng sakit bago ito muling ngumiti. Mabuti naman. Tingnan mo, oh. Ang gaganda ng mga gamit dito. High-tech. Hindi siya umimik. Iginuhit niya ang kanyang mga mata sa paligid. Hinahanap si Sandy. At nakita niya ito. Nasa isang sulok ito, kausap ang lalaking nag-aayos ng sound system. Si Luis. Nakikita niyang nagsusulat si Sandy sa isang maliit na papel. Ipinapakita dito. Tumatawa si Sandy sa isinulat pabalik ni Luis. Isang tawang matagal na niyang hindi naririnig. Isang tawang para lang sa kanilang dalawa. Walang salitang namamagitan sa kanila, pero nakikita ni Marco ang koneksyon, ang dali, ang gaan. Isang mundong hindi siya kasali, isang apoy, ang biglang nag-alab sa kanyang dibdib. Selos, mainit at mapait. Siya ang asawa ay hindi na nito kayang patawanin, pero ang isang estrangherong pipit-bingi, nagagawa nitong pasayahin ng ganoon kadali.
Nilapitan niya si Sandy at marahang hinawakan sa braso. "Pwede ba tayong mag-usap?" sabi niya. Ang boses ay mariin. Nagpaalam si Sandy kay Luis at sumunod sa kanya sa labas ng hallway. "Ano yon?" tanong ni Sandy. "Ano yon?" ulit ni Marco, hindi makapaniwala. "Nakikipagtawanan ka sa lalaking yon habang ang asawa mo at biyenan mo ay nandito. Nagdurusa." Napabuntong hininga si Sandy, isang hiningang puno ng pagod. "Nag-uusap lang kami tungkol sa trabaho, Marco." "Trabaho? O baka naman nakahanap ka na ng bagong pasyente na kailangan mong pagalingin?" Natigilan si Sandy. Tinitigan siya nito at sa unang pagkakataon, wala na ang awa sa mga mata nito. Napalitan iyon ng isang bagay na mas matigas. Isang bagay na parang pagkadismaya. "Talaga bang yan ang tingin mo sa akin?" Mahinang tanong nito. "Hindi ko na alam kung ano ang iisipin ko, Sandy. Tila mas masaya ka pa kapag malayo ka sa akin. Tila unti-unti mo na akong sinusukuan." Huminga ng malalim si Sandy bago sumagot. Ang mga salita niya ay kalmado, pero may bigat. "Hindi kita sinusukuan, Marco." Tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata. "Baka ikaw ang sumuko sa sarili mo." Parang isang sampal ang mga salitang yon. Walang sigaw, walang galit. Isang simpleng katotohanan na tumama sa kanya ng buong lakas. Naiwan siyang nakatayo doon, hindi makapagsalita, habang si Sandy ay tumalikod na at bumalik sa loob. Sa loob ng therapy room, sa gitna ng ingay na hindi niya marinig at ng mga taong hindi niya pinapansin, dinukot ni Doña Pilar ang kanyang cellphone. Nag-vibrate ito. Isang numero mula sa isang luma niyang kaibigan, isang theater director. Nanginginig niyang sinagot ito. "Pilar?" sabi ng boses sa kabilang linya. "Mayroon akong maliit na community play na ididirect. May isang papel dito, isang matandang babae na puno ng panghihinayang pero sa huli ay nagiging matapang. Ikaw ang naisip ko." Napahawak ng mahigpit si Doala Pilar sa telepono. Ang puso niya ay biglang bumililis ang tibok. "Hindi ko na yata kaya, Lito." Mahina niyang sabi. Narinig niya ang pagbuntong hininga ng kaibigan. "Pilar, pakinggan mo ako. Mayaman ka na sa karanasan. Baka hindi na ito tungkol sa kakayahan." "Tungkol saan? Baka ito na ang huling pagkakataon." Ang mga salita ay bumaon sa puso ni Doña Pilar. Ang huling pagkakataon, may lamat na sa pagitan nila ni Marco. Hindi na ito basta gasgas lang na kayang takpan. Isa na itong malalim na bitak na sa bawat araw ay lalong lumalawak. Ang mga salitang binitiwan niya, "Baka ikaw ang sumuko sa sarili mo," ay naging isang pader na hindi na nila kayang parehong gibain. Kaya naman ang bubong ng center ang naging tagpuan nila ni Luis. Dito, walang salitang kailangan. Tanging ang mahinang ihip ng hangin at ang malayong ugong ng syudad ang maririnig. Kumakain sila ng pananghalian mula sa baunan nila, nakaupo sa isang lumang bench, nag-uusap sa pamamagitan ng pamilyar na notepad. "Bakit sound engineer kung hindi ka nakakarinig?" Isinulat ni Sandy, isang tanong na matagal na niyang gustong itanong. Kinuha ni Luis ang ballpen. "Ngumiti muna ito bago nagsulat. Dahil dito ko nahanap ang tunog. Hindi sa tenga, kundi dito." Itinuro nito ang kanyang dibdib, tapos ang kanyang mga kamay. "Nawala ang pandinig ko noong bata ako, pero natutunan kong pakinggan ang mundo sa ibang paraan. Sa vibration, sa pagbabasa ng kilos, mas malinaw pa minsan kaysa sa salita." Tinitigan ni Sandy ang mga salitang iyon. Isang bagong awit. Iyon ang naramdaman niya sa piling ni Luis. Isang awit na walang tunog, pero puno ng kahulugan. Ang kapayapaang yon ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob na gawin ang kailangan niyang gawin. Hinanap niya si Doña Pilar sa pribadong silid nito. Kumatok siya ng marahan bago pumasok. Naabutan niya itong nakaupo sa tabi ng bintana. Malayo ang tingin. "Ma'am Pilar," magalang na simula ni Sandy.
Pwede po ba tayong mag-usap sandali? Lumingon ito, isang malungkot na ngiti sa mga labi. Tungkol saan, Hija? Umupo si Sandy sa tapat nito. Huminga siya ng malalim. Nung isang gabi po, nakita ko kayo sa therapy room. Nagsasanay po kayo. Ang nangiti sa mukha ni Doña Pilar ay unti-unting naglaho. Napayuko ito. Tinitingnan ang sariling mga kamay na nakapatong sa kanyang kandungan. Ang katahimikan ay naging mabigat. Patawad, halos pabulong na sabi ng matanda. Hindi ko sinasadya. Wala po kayong dapat ihingi ng tawad. Mabilis na sabi ni Sandy. Ang boses ay puno ng simpatiya. Gusto ko lang pong malaman kung bakit. Bakit kailangan niyong magsinungaling na may sakit kayo? Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Doña Pilar, tumama sa kanyang kamay. Dahil ito lang ang paraan, nanginginig niyang sabi. Ito lang ang paraan para makatakas ako, kahit sandali lang. Sa bahay anino lang ako ni Marco, isang paalala ng lahat ng nawala sa kanya. Pabigat. Ang salitang pabigat ay tumusok sa puso ni Sandy. May tumawag sa akin. Pagpapatuloy nito, dahan-dahang itinaas ang tingin. Ang mga mata ay puno ng takot at pag-asa. Isang dati kong direktor. May community play. May isang maliit na papel. Isang audition. Gusto kong subukan, Hija, kahit ito na lang ang huli. Ngayon, naiintindihan na ni Sandy ang lahat. Ang mga lihim na pagsasanay. Ang mga kwento tungkol sa entablado. Ang kalungkutan. Pero si Marco, halos pabulong na sabi ni Doña Pilar. Hindi niya maiintindihan. Sasabihin niyang nag-aaksaya lang ako ng oras na makasarili ako, na sa gitna ng pagdurusa niya, ang sarili ko pa ang iniisip ko. Sa sandaling iyon, nakita ni Sandy ang sarili niya sa biyenan. Ang babaeng nagsantabi ng sariling pangarap para sa iba. Ang babaeng pagod na sa pagiging anino lang ng kalungkutan ng lalaking mahal niya. Isang desisyon ang nabuo sa isip ni Sandy. Isang desisyong hindi para sa asawa niya, kundi para sa kapwa niya babae. Hindi po, maring sabi ni Sandy. At sa unang pagkakataon, hinawakan niya ang kamay ng matanda. Ang kamay na yon ay malamig at nanginginig, ngunit hinawakan niya ito ng mahigpit. Ang tawag po diyan ay pagiging matapang. Tumingin si Doña Pilar sa kanya. Ang mga mata ay nagtatanong. Ako po ang bahala, sabi ni Sandy. Isang determinasyon ang biglang pumuno sa kanya. Lihim nating gagawin ito. Gabi-gabi, pagkatapos ng trabaho, tutulungan ko kayong mag-ensayo dito mismo. Walang makakaalam, lalo na si Marco. Sa unang pagkakataon, nakita ni Sandy ang isang tunay na kislap sa mga mata ni Doña Pilar. Isang kislap ng pag-asa na matagal nang nawala. Hindi ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng pasasalamat. Pakiramdam ni Sandy, sa wakas, may ginagawa siyang tama. Mayroon siyang ginagamot na hindi lang katawan, kundi isang pangarap. Gabi na nang makabalik si Sandy sa kanyang opisina. Magaan ang kanyang pakiramdam, may isang bagong layunin. Bago umuwi, binuksan niya ang kanyang personal na email para tingnan kung may mahahalagang mensahe. Habang nag-i-scroll sa mga spam at promotion, isang email ang kumuha ng kanyang atensyon mula kay Antonio Reyes, isang dati niyang katrabaho ni Marco. Paksa. Tungkol sa aksidente ni Marco, napakunot ang noo niya. Bakit ngayon pa mag-e-email si Anton? Binuksan niya ito. Maikli lang ang laman ng email. Sandy, kamusta na? Matagal na akong binabagabag nito. Sa tingin ko, kailangan mong malaman ang totoo. Basahin mo ito. Sa ilalim ng mensahe may isang link. Ang titulo ng article sa blog ay malinaw. Kahit medyo luma na ang petsa, ang nakamamatay na kapusukan ng isang photographer. Ang hindi na ikwento sa likod ng aksidente ni Marco Villanueva. Nanlamig ang buong katawan ni Sandy. Ang pagtibok ng puso niya ay tila huminto. Ang mga salita ay lumabo sa kanyang paningin. Kapusukan? Hindi yon ang kwento ni Marco.
Ang sabi niya, aksidente, nadulas, minalas, nanginginig ang kanyang kamay habang iginagalaw ang mouse. Isang click. At ang buong kasinungalingan na bumabalot sa kanyang buhay may asawa ay nagsimula ng gumuho. Parang yelo ang bawat salitang binabasa ni Sandy. Malamig, matalim, at tumutusok ng diretso sa puso. Ang blog post ay isinulat ng isang kapwa photographer na kasama pala ni Marco noong araw na yon. Isang serye ng mga larawan ang nakapaskil, mga larawan ng isang abandonadong construction site, mga bakal na kinakalawang, mga sahig na butas-butas, isang lugar na mapanganib. Paulit-ulit siyang pinagsabihan ng mga security na umalis, sabi sa isang talata. Pero si Marco, may obsession na siya noon na makakuha ng the one shot na muling magpapasikat sa kanya. He was chasing a ghost. Sabi niya, risk is part of the art. Napatakip si Sandy sa kanyang bibig. Naalala niya ang mga araw bago ang aksidente, ang pagiging iritable ni Marco, ang pagbaba ng kanyang mga proyekto, ang pressure na nararamdaman nito na patunayan ang sarili. Ang pinakamasakit na bahagi ay ang huli. Hindi siya nadulas. Tumuntong siya sa isang scaffolding na alam naming lahat ay hindi matatag, para lang makuha ang anino ng paglubog ng araw sa isang sirang pader. It wasn't an accident. It was a choice. Isang hangal at desperadong pagpili. Isang pagpili. Ang salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa isip ni Sandy. Hindi aksidente. Isang pagpili. Lahat ng pag-aalaga niya, lahat ng gabing hindi niya tinulugan para lang bantayan ito, lahat ng sakripisyo, lahat ng pag-asa na balang araw ay babalik sila sa dati. Lahat iyon ay itinayo sa isang pundasyong gawa sa kasinungalingan. Hindi siya biktima. Si Marco ang may gawa. At hinayaan niyang paniwalain si Sandy na ang mundo ang may utang sa kanya. Pinatay niya ang computer. Ang katahimikan sa kanyang opisina ay nakabibingi. Ang bigat sa kanyang dibdib ay halos hindi na niya makayanan. Hindi ito galit. Mas malalim. Isang matinding pakiramdam ng pagkakataksil. Kinabukasan, pumasok si Sandy sa trabaho na parang isang multo. Ngumingiti, nagbibigay ng instruksyon, pero ang isip niya ay nasa ibang lugar. Ang tanging nagpapanatili sa kanya ay ang pangako niya kay Doña Pilar. Sa hapon, habang nagpapahinga ang matanda, pumasok ito sa silid ni Sandy. Ang mukha ay nagliliwanag sa isang paraang hindi pa niya nakikita dati. Hija, nakuha ko. Bulalas nito. Iwinawagayway ang isang manipis na script. Nakuha ko ang papel. Ako si Aling Sela. Sa gitna ng sariling pagdadalamhati, napangiti si Sandy. Isang tunay na ngiti. Ang tagumpay ng biyenan niya ay isang sinag ng liwanag sa madilim niyang mundo. Niyakap niya ito ng mahigpit. Congratulations po, Ma'am Pilar. Sabi ko na nga po ba't makukuha niyo? Salamat sa iyo, Sandy. Salamat sa tulong mo. Sabi ng matanda, naiiyak sa tuwa. Ang kanilang pagdiriwang ay biglang natigil. Isang anino ang tumabon sa may pintuan. Pareho silang napalingon. Nakatayo doon si Marco. Ang mukha ay madilim. Ang mga mata ay nag-aapoy. Hindi nila alam kung gaano na siya katagal na nakatayo doon, nakikinig. Anong ibig sabihin nito? Tanong niya. Ang boses ay mababa at puno ng panganib. Marco, anak. Simula ni Doña Pilar. Anong papel? Anong audition? Diretsong tanong ni Marco. Ang tingin ay nakapako sa hawak na script ng ina. Walang naglakas loob na sumagot. Si Marco mismo ang lumapit at kinuha ang script mula sa kamay ng kanyang ina. Binasa niya ang pamagat. Golden Years Theater Guild presents ang huling awit ng mga ulap. Basa niya ng malakas, may halong pangungutya. Ano to, ma? Naglalaro ka ba ng bahay-bahayan? Marco, huwag. Pakiusap ni Sandy. Huwag. Binalingan siya ni Marco. Kinukonsinti mo to. Ito ba ang therapy na ginagawa niyo? Ang paasahin ng isang matanda sa mga ilusyon? Hindi ito ilusyon.
Sa wakas ay sumagot si Doña Pilar, ang boses ay nanginginig. Ito ang gusto ko, anak. Ang gusto mo? Tumawa si Marco, isang tawang walang saya. Sa tingin mo ba may oras tayo para sa mga gusto mo ngayon? Nakikita mo ba ang sitwasyon ko, ang sitwasyon natin? At ang iniisip mo ay ang pag-akyat sa entablado para magpanggap na ibang tao? Humarap siya sa ina. Ang mga mata ay nanlilisik. Ang makasarili mo, ma. Yang makasarili mo. Iyon na ang huling salita. Ang salitang bumasag sa lahat. Nakita ni Sandy ang pagbabago sa mukha ni Doña Pilar. Ang tuwa ay nawala, napalitan ng sakit. At ang sakit ay napalitan ng isang bagay na mas matindi. Isang tapang na ipinanganak mula sa desesperasyon. Itinaas ni Doña Pilar ang kanyang ulo. Tinitigan niya ang kanyang anak, hindi na bilang isang ina na natatakot, kundi bilang isang taong napuno na. Makasarili? Sigaw niya. Ang boses na sanay sa entablado ay umalingaw-ngaw sa buong silid, puno ng lahat ng sakit at pait na kinimkim niya sa loob ng maraming taon. Makasarili! Ibinigay ko ang buong buhay ko para sa'yo. Tinanggihan ko ang isang kontrata sa New York para alagaan ka noong bata ka. Ipinagpalit ko ang pangarap ko para sa'yo. At ngayon, sasabihan mo akong makasarili dahil sa isang maliit na dula? Natigilan si Marco. Natigilan si Sandy. Ang hangin sa silid ay tila naubos. Buong buhay ko, para sa'yo ako nabuhay, Marco. Humihikbing sabi ni Doña Pilar, ang bawat salita ay isang patak ng lason na matagal na niyang nilunok. Ngayon, kahit sa huling pagkakataon, gusto kong mabuhay para sa sarili ko. Si Marco ay napaurong na para bang sinampal. Ang kanyang galit ay napalitan ng pagkalito. Si Sandy naman, nakatayo sa gilid, ay parang sinaksak ng 2 beses. Ang kasinungalingan ni Marco tungkol sa aksidente. At ngayon, ang sakripisyong ito ni Doña Pilar na ngayon lang niya narinig. Ang lahat ng bigat na pinapasan niya para kay Marco ay biglang nadoble. Ngunit hindi na ito bigat ng pag-aalala. Ito na ang bigat ng katotohanan. Isang katotohanang sumisigaw na hindi si Marco ang biktima sa kwentong ito. At marahil, hindi na rin niya kailangang maging tagapagligtas. Ang mga salita ng kanyang ina ay parang mga bubog na salamin, nakakalat sa sahig ng silid, kumikinang sa sakit. Tinanggihan ko ang isang kontrata sa New York para sa'yo. Gusto kong mabuhay para sa sarili ko. Nakatayo lang si Marco, hindi makagalaw. Ang galit na kanina'y nag-aalab sa kanyang dibdib ay biglang naging abo. Wala siyang masabi. Ano ang sasabihin niya sa isang katotohanang ngayon lang niya narinig? Isang katotohanang bumago sa lahat ng alam niya tungkol sa sariling ina. Ang pinakamasakit ay hindi ang sakripisyo. Ang pinakamasakit ay ang tingin ni Sandy. Kanina, sa hallway, nakita niya ang pagkadismaya nito. Ngayon, iba na. Wala ng emosyon. Isang malamig at malayong tingin na para bang tumitingin ito sa isang estranghero. Isang estrangherong hindi na niya kilala. Tumalikod siya ng walang salita at mabilis na lumabas ng silid, lumabas ng center. Kailangan niya ng hangin. Kailangan niyang makalayo sa mga matang yon. Ang mga mata ng inang nagsusumbat at ang mga mata ng asawang hindi na siya nakikita. Nagmaneho siya ng walang patutunguhan. Ang mga pamilyar na kalye ng Maynila ay tila naging banyaga. Paulit-ulit na umuulit sa isip niya ang mga nangyari. Ang sigaw ng kanyang ina, ang katahimikan ni Sandy, ang sarili niyang mga kasinungalingan. Gabi na nang umuwi siya. Umaasa siyang tulog na si Sandy. Umaasa siyang maipagpapabukas na niya ang pag-uusap na alam niyang hindi na maiiwasan. Pero mali siya. Pagbukas niya ng pinto, naabutan niya si Sandy na nakaupo sa dilim, sa parehong sofa kung saan siya laging umuupo. Ang tanging liwanag ay mula sa bukas na laptop sa harap nito. Hindi siya nagsalita. Alam na niya.
Sandy, hindi ito lumingon. Ang mga mata nito ay nakapako pa rin sa screen. Alam mo, Marco, sabi nito sa isang boses na kalmado. Isang kalmadong mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Lagi kong iniisip na ang bigat na daladala ko ay ang pag-aalaga sa'yo, ang pag-asa na gagaling ka. Huminga ito ng malalim. Pero nagkamali ako. Hindi ang kapansanan mo ang mabigat. Ang mabigat pala ay ang mga kasinungalingan mo. Doon lang ito lumingon sa kanya. Walang luha sa mga mata nito. Pagod na ito sa pag-iyak. Bakit? Tanong nito. Isang simpleng tanong na naglalaman ng lahat. Sinubukan ni Marco na maghanap ng mga salita. Natakot ako. Nahiya ako. Nahiya. Mapait na ngumiti si Sandy. Nahiya kang aminin na nagkamali ka? Kaya hinayaan mong ako ang magbuhat ng lahat? Hinayaan mong paniwalain ako na biktima ka, na ang mundo ang may kasalanan sa'yo, habang ang totoo, ikaw lang ang may gawa niyan sa sarili mo? Tumayo ito at lumapit sa kanya. At si mama mo? Ilang taon mong hinayaang isipin niya na pabigat siya, na wala siyang karapatang mangarap dahil lang sa pride mo? Dahil hindi mo matanggap na hindi lang ikaw ang nasasaktan sa mundong ito? Ang bawat salita ay isang dagok. Ang bawat tanong ay isang sampal ng katotohanan. Sa wakas, gumuho siya. Patawarin mo ko, Sandy. Patawad. Magbabago ako. Aayusin natin na to. Hinawakan niya ang kamay nito, ang parehong kamay na dati pinapangarap nitong hahawak sa kamera. Habang buhay, ngunit marahan itong binawi ni Sandy. Wala nang dapat ayusin, Marco. Sabi nito, ang boses ay malumanay, ngunit pinal. Paano ko gagamutin ang isang sugat kung ayaw mong aminin na nandoon ito sa simula pa lang? Tumingin ito sa paligid ng bahay, ang bahay na sabay nilang binuo. Akala ko, ang pag-ibig ay paghilom, pero siguro, minsan, ang pag-ibig ay paglaya. Tinalikuran na siya nito at naglakad papunta sa kanilang kwarto. Narinig niya ang pagbukas ng aparador, ang kaluskos ng mga damit na inilalagay sa isang maleta. Hindi na siya sumunod. Alam na niya. Ito na ang katapusan. Lumabas si Sandy ng kwarto, dala ang isang maliit na maleta. Hindi na ito tumingin sa kanya. Naglakad ito papunta sa pinto. Bago ito lumabas, huminto ito at lumingon. Sana, sabi nito, balang araw, mapatawad mo ang sarili mo. At sana, hayaan mo naman ang ibang tao na maging masaya. Isinara nito ang pinto. Naiwan si Marco na nakatayo sa gitna ng sala, mag-isa. Ang katahimikan ay mas mabigat, mas nakabibingi kaysa dati. Kinuha niya ang isang picture frame sa mesa, ang litrato nila noong kasal nila. Masaya sila, puno ng pag-asa, isang kasinungalingan. Hinagis niya ito sa pader. Ang tunog ng nabasag na salamin ay ang tanging umalingaw-ngaw sa walang lamang bahay. Nawala na ang lahat. Ang kanyang karera, ang respeto ng kanyang ina. At ngayon, ang babaeng minsan niyang tinawag na kanyang obra maestra. Ang unang umaga ay kakaiba. Nagising si Sandy hindi dahil sa tunog ng alarm, kundi dahil sa sikat ng araw na tumatama sa kanyang mukha. Walang mabigat na kurtinang kailangang iurong. Walang katawang kailangan niyang gisingin sa tabi niya. Nasa isang maliit na apartment siya, halos walang laman, maliban sa isang kama, isang maliit na mesa, at mga kahon na hindi pa nabubuksan. Ang katahimikan dito ay hindi ito ang katahimikang mabigat at puno ng tensyon. Ito ay magaan, malawak. Tumayo siya at nagtimpla ng kape. Kape para sa isa. Hindi na niya kailangang mag-alala kung tama ba ang timpla para sa panlasa ng iba. Para sa kanya lang ito. Habang nakaupo sa sahig at dahan-dahang umiinom, isang pakiramdam ang unti-unting lumukob sa kanya. Hindi kaligayahan, hindi rin kalungkutan, kalayaan. Parang isang mabigat na baluti na matagal na niyang suot-suot ay bigla na lang hinubad.
Mayroong bahagyang panlalamig, isang pakiramdam ng pagiging hubad at walang proteksyon. Ngunit sa ilalim noon, sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, nakakahinga siya ng maluwag. Sa araw na yon, hinanap niya si Luis. Hindi para magsumbong, hindi para umiyak, para lang sa katahimikan. Nagkita sila sa isang maliit na coffee shop malapit sa center. Umupo sila sa isang sulok. Ang ingay ng mga tao at ng coffee machine ay tila na sa ibang mundo. Inilabas ni Luis ang kanyang pamilyar na notepad. Kinuha ni Sandy ang ballpen at nagsulat ng 3 salita. Umalis na ako. Tinitigan yon ni Luis. Walang gulat sa kanyang mga mata. Tila inaasahan na niya. Walang awa, tanging pag-unawa. Kinuha niya ang ballpen at nagsulat sa ilalim ng mga salita ni Sandy. Ngayon, pwede ka nang magsimula. Ang mga simpleng salitang yon ay tumagos sa puso ni Sandy. Hindi siya tinanong ni Luis kung ano ang nangyari. Hindi siya hinusgahan. Sa halip, ibinigay nito sa kanya ang bagay na pinakakailangan niya. Isang paalala na ang bawat katapusan ay isang bagong simula. Kinabukasan, may bago ng determinasyon si Sandy. Nagpunta siya sa bangko. Nagtanong siya tungkol sa mga business loan. Kinuha niya ang mga brochure at pinag-aralan ang mga requirements. Ang pangarap na matagal na niyang ibinaon, ang magkaroon ng sarili niyang maliit na klinik para sa mga pasyenteng hindi kayang magbayad ng mahal, ay unti-unti niyang hinuhukay mula sa limot. Isang hapon, dinalaw niya si Doña Pilar. Hindi na sa center, kundi sa isang maliit na community theater kung saan sila nag-e-ensayo. Maingay sa loob. May mga naghahampas ng martilyo para sa props, may mga nagtatawanan, at sa gitna ng entablado, si Doña Pilar. Nakikinig ito sa mga instruksyon ng direktor. Ang mukha ay seryoso at puno ng konsentrasyon. Mukha itong pagod, ngunit may buhay sa kanyang mga mata. Isang buhay na ngayon lang nakita ni Sandy. Nang magkaroon ng break, nakita siya nito at agad siyang nilapitan. Niyakap siya ng mahigpit. Hija, kamusta ka? Nag-aalalang tanong nito. Okay lang po ako, sagot ni Sandy. Kayo po ang kamusta? Heto, masakit ang mga kaso-kasuan ko. Natatawang sabi ni Doña Pilar. Pero mas masakit siguro kung hindi ko to ginagawa. Nagkatinginan sila. Isang tingin ng puno ng pag-unawa. 2 babaeng sabay na bumabangon mula sa guho ng parehong pamilya. Magiging maayos din ang lahat, sabi ni Sandy. Hindi lang para sa biyenan, kundi para na rin sa sarili. Gabi na. Malapit nang mag-umpisa ang huling ensayo bago ang mismong palabas. Sa labas ng teatro, sa kabilang kalye, isang kotse ang nakaparada sa dilim. Sa loob nito, nakaupo si Marco. Ilang araw na niyang ginagawa ito. Pupunta, manonood mula sa malayo, at aalis bago pa man siya may makakita. Kitang-kita niya mula sa siwang ng bintana ang anino ng kanyang ina sa entablado. Naririnig niya ang malabong alingawngaw ng mga boses at tawanan. Isang mundo kung saan masaya ang kanyang ina. Isang mundong wala siya. Mukha siyang pagod at mas payat. Ang galit ay napalitan ng isang malalim na pagkalito. Hinawakan niya ang manibela. Ang isang bahagi niya ay nagsasabing umalis na. Tumakbo. Huwag nang lumingon pa. Ngunit ang isa pang bahagi ay gustong bumaba. Gustong pumasok. Gustong makita kung ang babae sa entablado ay ang ina pa rin niyang kilala niya. Nananatili siyang nakaupo sa dilim, isang anino sa labas ng liwanag, pinupunit ng 2 magkasalungat na pagnanasa. May kakaibang katahimikan sa backstage, isang katahimikang puno ng naghahalong kaba, pananabik at dasal na hindi binibigkas. Mula sa kinatatayuan ni Doña Pilar, sa madilim na sulok sa likod ng entablado, naririnig niya ang dahan-dahang pagpasok ng mga manonood, ang mahihinang usapan, ang kaluskos ng mga program, ang pag-ubo. Ito ang tunog na matagal na niyang kinalimutan. Ang tunog bago bumukas ang telon. Pinagpapawisan ng kanyang mga kamay. Nanginginig ang kanyang mga tuhod. Sa edad na 68, ano pa ba ang ginagawa niya rito? Para siyang isang hangal na batang naglalaro.
Humarap siya sa isang maliit at maalikabok na salamin na nakasabit sa pader. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon. Ang mga kulubot sa kanyang muka ay parang mapa ng isang buhay na puno ng mga pagsubok at sakripisyo. Ang puti niyang buhok ay korona ng kanyang katandaan. Hindi. Hindi siya isang hangal na matanda. Hinawakan niya ang kanyang dibdib at huminga ng malalim. Para sa akin to, bulong niya sa sarili, sa babaeng nasa salamin na matagal na niyang hindi kinakausap. Kahit ngayon lang, para sa akin to. 5 minutes, Aling Sela. Sigaw ng stage manager. Aling Sela. Yun ang pangalan ng kanyang karakter. Isang babaeng ginugol ang buong buhay sa pag-aalaga sa iba. At sa huling yugto ng kanyang buhay ay nagpa siyang matutong tumugtog ng gitara. Isang simpleng kwento. Isang kwentong parang kanya. Nagsimula ang dula. Nang siya na ang tinawag, humakbang siya palabas ng dilim at pumasok sa liwanag. Nakakasilaw, nakakabingi. Sa unang ilang segundo, parang nawala ang lahat ng kanyang inensayo. Ang kanyang mga paa ay tila bumaon sa sahig na kahoy. Ang kanyang unang linya ay halos hindi lumabas sa kanyang lalamunan. Ang sabi nila, nanginginig niyang simula. Huli na raw para matuto ang isang matandang tulad ko. Pagkatapos ng linyang yon, may nangyari. Nakita niya ang isang pamilyar na mukha sa ikatlong hanay, si Sandy. Nakangiti ito sa kanya, isang ngangiting nagbibigay lakas. Sa tabi nito, si Luis, na kahit hindi naririnig ang kanyang mga salita, ay buong atensyong nanonood. Binabasa ang bawat emosyon sa kanyang mukha. Biglang nawala ang kanyang kaba. Hindi na siya si Doña Pilar, siya na si Aling Sela. Ang mga salita ay dumaloy mula sa kanya ng natural, puno ng lahat ng emosyon na matagal na niyang itinago. Ang bawat kilos, ang bawat paghinga ay may kahulugan. Hindi ito pag-arte. Ito ay pagpapalaya. Nasa kalagitnaan na siya ng kanyang pinakamahalagang eksena. Isang monologue kung saan ipinapaliwanag ni Aling Sela kung bakit, sa kabila ng lahat, pinili pa rin niyang abutin ang isang pangarap. Habang naglilibot ang kanyang mga mata sa madilim na audience, isang anino sa pinakalikurang hanay ang kumuha ng kanyang pansin. Isang lalaking nakaupo mag-isa, malayo sa lahat. Hindi niya masyadong maaninag ang mukha dahil sa ilaw ng entablado, ngunit kilala niya ang postura nito. Kilala niya ang bigat sa mga balikat nito. Si Marco. Ang kanyang puso ay huminto sa pagtibok ng isang segundo. Dumating siya. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng galit, ang lahat ng pagmamahal para sa anak na yon ay biglang bumuhos sa kanyang pagganap. Ang mga salitang para kay Aling Sela ay naging mga salita na para kay Marco. Ang pinakamalaking pagsisisi sa buhay, sabi niya, ang boses ay basag ngunit matatag, ay hindi ang mga pagkakamaling nagawa natin, kundi ang mga pagkakataong hindi natin sinubukan dahil sa takot. Tumingin siya ng diretso sa direksyon kung nasaan ang anino ni Marco. Ang takot na baka mahusgahan tayo, ang takot na baka mabigo tayo, pero ang pinakamatinding takot sa lahat ay ang makarating sa dulo at maisip na, paano kaya kung sinubukan ko? Isang butil ng luha ang dumaloy sa kanyang pisngi. Totoo, bawat salita. Sa mga mata ni Doña Pilar, sa ilalim ng matinding ilaw ng entablado, nagtagpo ang kanilang mga paningin. Nakita niya ito. Ang pagbagsak ng mga pader sa puso ng kanyang anak, ang pag-unawa, ang pagsisisi. Nang matapos ang dula, isang dagundong ng palakpakan ang pumuno sa teatro. Hindi ito Broadway, isa lang itong maliit na community theater. Ngunit para kay Doña Pilar, ang palakpak na yon ay mas matamis pa kaysa sa anumang parangal. Hawak kamay silang lahat na yumuko sa entablado. Tumingin siyang muli sa likurang hanay. Wala na si Marco sa upuan nito. Isang pamilyar na kirot ang kanyang naramdaman. Umalis na, ito. Ngunit nang tumayo siyang muli at tumingin sa mga taong nakangiti sa kanya, ang kirot ay napalitan ng pagtanggap.
Kahit ano pa man ang mangyari, ang gabing ito ay sa kanya at walang sino man ang makakabawi noon. Ang palakpakan ay unti-unti nang humihina, ngunit ang enerhiya sa backstage ay nananatiling mataas. Hindi mapawi ang nangiti sa mga labi ni Sandy habang pinagmamasdan ang dating biyenan. Napapaligiran si Doña Pilar ng mga kapwa-aktor. Lahat ay masaya. Lahat ay nagbabahagi na ng tagumpay. Para itong isang bituing muling nagdingning pagkatapos ng mahabang panahong pagkukubli sa mga ulap. Hinila niya ng bahagya ang laylayan ng damit ni Luis para makuha ang atensyon nito. Itinuro niya si Doña Pilar. Tumango si Luis at ngumiti. Isang ngangiting nagsasabing naiintindihan nito ang lahat kahit walang naririnig. Nang sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon, lumapit sila. "Ang galing-galing niyo po, Ma'am Pilar," buong pusong sabi ni Sandy. "Iya, salamat sa panonood," sabi ng matanda. Niyakap siya ng mahigpit. Ang amoy ng makeup at pawis ay balot sa kanya. Ngunit para kay Sandy, ito ang bango ng katuparan. Kinuha ni Luis ang kanyang maliit na notepad at may isinulat. Ipinakita niya ito kay Doña Pilar. "Congratulations po. You were brilliant," naluha ang matanda sa tuwa. Pakisabi sa kanya, "Nagpapasalamat ako." Ang masayang tagpo ay biglang natigil ng isang pamilyar na figura ang lumitaw mula sa isang madilim na sulok. Ang mga tao sa paligid nila ay tila biglang natahimik. Si Marco. Nakatayo lang ito. Ang mga mata ay nakatuon lamang sa kanyang ina. Nakayuko ito ng bahagya na para bang sa wakas ay ibinaba na nito ang baluti ng kanyang pride. Dahan-dahang lumapit si Doña Pilar sa kanyang anak. Walang nagsalita. "Ma," sabi ni Marco, ang boses ay basag. Isang salita lang, pero naglalaman ng lahat ng pagsisisi at paghingi ng tawad. Niyakap niya ang kanyang ina. Isang yakap na mahigpit na para bang bumabalik sa isang tahanang matagal na niyang nilayasan. Naramdaman ni Sandy ang pagginhawa sa dibdib. Ito ang matagal na niyang hinintay na makita. "Sorry, Ma," narinig niyang bulong ni Marco. "Proud na proud ako sa'yo." Ilang sandali pa, kumalas si Marco sa yakap at lumingon sa direksyon ni Sandy. Dahan-dahan itong lumapit sa kanya. Ang hangin sa pagitan nila ay hindi na mabigat. Wala nang galit. Wala nang panunumbat. "Sandy," sabi nito, "pwede ba tayong maglakad sa labas?" Tumango si Sandy. Sinulyapan niya si Luis na tumango rin, nagbibigay sa kanya ng espasyo. Magkasabay silang naglakad palabas ng teatro. Ang malamig na hangin ng gabi ay sumalubong sa kanila. Naglakad sila nang walang salita sa simula. Pinapakiramdaman ang bagong katahimikan sa pagitan nila. "Masaya ako na pumunta ka." Si Sandy na ang unang nagsalita. "Kailangan ko," sagot ni Marco. Ang mga mata ay nakatingin sa daan. "Kailangan kong makita para maintindihan." Huminto sila sa ilalim ng isang poste ng ilaw. "Nag-enroll ako sa isang online course." Pagpapatuloy ni Marco na ikinagulat ni Sandy. "Video editing." Naisip ko, kung hindi ko na kayang pindutin ang shutter, baka kaya kong ayusin ang mga kuha ng iba. Magsimula ulit. Sa iba namang paraan. Sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, nakita ni Sandy ang isang kislap ng pag-asa sa mga mata ni Marco. Hindi na ito ang kislap ng kayabangan, kundi kislap ng isang bagong simula. Ngumiti si Sandy, isang tunay at tapat na ngiti. "Ako rin," sabi niya. "Naghahanap na ako ng pwesto para sa isang maliit na klinik, para sa mga biktima ng aksidente na walang sapat na pera." Nagkatinginan sila. 2 taong minsan ay naging iisa, ngunit ngayon ay nasa 2 magkaibang landas na. Ngunit sa wakas, pareho na silang humahakbang pasulong. "Mag-iingat ka, Sandy," sabi ni Marco. Ang boses ay puno ng sinseridad. "Ikaw din, Marco," sagot niya. Tumalikod na si Marco at nagsimulang maglakad palayo.
Walang mahabang paalam, walang dramatikong pag-iyak, isang simpleng paglaya. Naiwan si Sandy na nakatayo sa ilalim ng poste, pinapanood ang anino ni Marco na unti-unting lumayo hanggang sa tuluyan na itong maglaho sa dilim. Isang kabanata ng buhay niya, ang opisyal ng nagsara. Naramdaman niya ang isang presensya sa kanyang tabi. Hindi na niya kailangang lumingon. Si Luis, hindi ito nagsalita. Hindi ito nagsulat. Dahan-dahan lang nitong iniabot ang kamay nito at marahang hinawakan ang kamay niya. Ang init ng palad nito ay tila isang angkla sa gitna ng nagbabagong agos ng kanyang buhay. Hindi ito pag-aangkin. Ito ay pagsama. Hinawakan niya ito pabalik. At magkasabay, nagsimula silang maglakad palayo sa teatro, palayo sa nakaraan, patungo sa isang bagong simula na naghihintay sa kanila sa ilalim ng mga bituin. Ilang buwan ang lumipas. Nakatayo si Sandy sa tapat ng isang maliit na storefront sa isang tahimik na kalye. Ang amoy ng sariwang pintura ay nasa hangin at maririnig ang mahinang tunog ng martilyo mula sa loob. Ang sikat ng araw ng umaga ay tumatama sa isang pansamantalang karatula na nakasabit sa salaming bintana. Ang mga salita ay simple, ngunit para kay Sandy, ito ang pinakamagandang tula sa buong mundo. Cruz Physical Therapy and Wellness Clinic. Magbubukas sa lalong madaling panahon. 6 na buwan. Ang amoy ng pintura ay napalitan na ng malinis na amoy ng disinfectant at lavender essential oil. Ang tunog ng martilyo ay napalitan na ng mahinang instrumental music na dumadaloy hindi lang sa hangin, kundi maging sa sahig na kahoy, isang disenyong personal na ginawa ni Luis. Ang Cruz Physical Therapy and Wellness Clinic ay hindi na isang pangarap na nakasulat sa isang pansamantalang karatula. Ito na ay isang katotohanang may bukas na pinto. Nag-aanyaya sa mga nangangailangan ng tulong. Maliit lang ang lugar. Mas maliit kaysa sa high-tech na center na pinanggalingan ni Sandy. Ngunit ang bawat sulok nito ay puno ng puso. Ang mga kagamitan ay simple, ngunit epektibo. Ang mga dingding ay pininturahan ng kulay na payapa. At sa isang pader, nakasabit ang isang malaking litrato ng isang nagngingiti ang matandang babae na nakatayo sa entablado. "Ma'am Sandy, handa na po ang unang pasyente," sabi ng kanyang bagong assistant. Tumango si Sandy at ngumiti. "Salamat, Beth. Papasukin mo na siya." Pumasok ang isang batang babae, mga 8 taong gulang, akay-akay ng kanyang ina. May saklay ito sa isang gilid at ang isang binti ay may mga peklat mula sa isang malubhang aksidente sa sasakyan. Ang mga mata ng bata ay puno ng takot. Umupo si Sandy sa harap niya, sa kapantay ng kanyang mga mata. "Hello," sabi ni Sandy sa pinakamalumanay niyang boses. "Ako si Tita Sandy. Alam mo ba, pareho tayong matapang. Kasi ang mga matatapang lang ang pumupunta rito." Nakita niya ang bahagyang pagbabago sa ekspresyon ng bata. Mula sa takot, napalitan ito ng kaunting pagtataka. "Hindi masakit ang gagawin natin," pagpapatuloy ni Sandy. Hinawakan ang kamay ng bata. "Maglalaro lang tayo. At sa laro natin, ang goal ay sabay tayong tatayo. Okay ba yon?" Tumango ang bata, isang maliit at nahihiyang tango. At nagsimula si Sandy, hindi na bilang si Miss Cruz, ang mahigpit na therapist, kundi bilang si Sandy, ang kasamang gagabay. Ang bawat kilos niya ay puno ng pasensya, ng pag-unawa, dahil alam na niya ngayon, ang pagpapagaling ay hindi lang tungkol sa mga buto at kalamnan. Tungkol ito sa pagbabalik ng tiwala. Sa kalagitnaan ng session, isang bisita ang dumating. "Aba, mukhang may ginagambala yata akong anghel," sabi ng isang pamilyar na boses. Lumingon si Sandy. Nakatayo sa may pinto si Doña Pilar. Dala-dala ang isang bayong na puno ng sariwang prutas. Hindi na ito mukhang elegante at malungkot. Simple na lang ang suot nitong bestida, ngunit ang ngiti nito ay abot langit.
Nagtuturo na ito ngayon ng libreng acting workshop para sa mga senior citizen sa kanilang komunidad. Ma'am Pilar, masayang bati ni Sandy. Pagkatapos ng session, habang kumakain sila ng mansanas, isang delivery boy ang pumasok na may dalang isang malaking flower arrangement, mga puting rosas at lilies. Para po kay Ma'am Alessandra Cruz. Nagtaka si Sandy. Hindi siya nag-order ng bulaklak. Kinuha niya ang maliit na card na nakasabit dito. Ang sulat kamay ay magulo, ngunit pamilyar. Congratulations on your new beginning. I'm starting mine too. Tinitigan ni Sandy ang mga bulaklak tapos ang card. Napangiti siya. Isang nangiting payapa, walang bahid ang nakaraan. Ibinigay niya ang card kay Doña Pilar. Binasa ito ng matanda at ngumiti rin. Mabuti naman. Bulong nito. Gabi na nang matapos ang araw. Si Sandy at Luis na lang ang natira sa klinik, nag-aayos para sa pagsasara. Magkatabi silang nagpupunas ng mga kagamitan, isang tahimik at pamilyar na ritual. Ang kanilang samahan ay hindi na kailangan ng maraming salita. Ito ay isang sayaw ng dalawang kaluluwang nagkakaintindihan sa katahimikan. Nang matapos sila, sabay silang tumayo sa gitna ng klinik, nakatingin sa labas ng salaming bintana. Ang mga ilaw ng kalye ay nagsisimula ng sumindi. Inilabas ni Luis ang kanyang laging dala na notepad at nagsulat. Ipinakita niya ito kay Sandy. Ang tanong ay simple lang, masaya ka ba? Hindi na kumuha ng ballpen si Sandy para sumagot. Tumingin siya kay Luis sa mga mata nitong laging nakauunawa. Tumingin siya sa paligid ng kanyang munting klinik, isang lugar na itinayo mula sa kanyang mga pangarap. Inalala niya ang batang pasyente kanina, ang ngiti ni Doña Pilar, ang mensahe mula kay Marco. Ang lahat ay nasa tamang lugar. Dahan-dahan siyang tumango, isang tango na puno ng kasiguraduhan. Oo. Hinawakan ni Luis ang kanyang kamay. Magkahawak kamay silang nakatayo. Pinapanood ang pagdating ng gabi. Ang bawat katapusan ay isang simula. At para kay Alessandra Cruz, ito pa lang ang simula ng kanyang pinakamagandang kabanata.